Umabot na sa higit 60 senatorial candidates ang sinita ng COMELEC dahil sa illegal campaign materials. Sa harap ng mga paglalabag sa patakaran, may pakiusap ang ahensya sa mga kandidato. Nagbabalik si Joash Malimban para sa mga detalye. 6 na senatorial candidates at mahigit sa 30 party list groups ang pinadalhan ng show cause order ng Commission on Elections. Ang kanilang violation, hindi pagko-comply sa notices na ipinadala ng komisyon upang tanggalin ang kanilang illegal campaign materials. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kailangang magpaliwanag ng mga kandidatong ito kung bakit hindi sila dapat patawan ng isang election offense. Is that really defiance of our law or defiance of the COMELEC's exercise of jurisdiction? Nakakalungkot. Sana nga makita rin, sana nga ma-feature lang din ng media na pinagsasabihan na namin na bawal, maliwanag naman yun, di naman kailangan ispilengin pa. Nandiyan pa rin ang violations. Sa kabuuan, lahat daw o 66 senatorial candidates ay napadalahan na ng notices. Samantala, hinihintay pa ang kabuuang bilang ng mga party list na napadalhan na rin ito. Panawagan ni Garcia sa mga kandidato, sundin at respetuhin ang mga lugar na bawal paglagyan ng campaign materials. Paulit-ulit na nga natin sinasabi, irespeto ang poste, irespeto yung mga puno, irespeto yung mga waiting shed. Hindi naman yan common poster areas. Pagkatapos ikakabit dyan, mabuti sana kung private property pa eh. May invoke yung ating Diocese of Bacolod versus COMELEC. Hindi po eh. Bisan talaga, sinusubukan yung kakayanan at pasensya ng COMELEC. Bukod sa mga poster at tarpaulin na nasa mga private property, isa pang legal loophole na kinaharap ng COMELEC ay yung muling pagbabalik ng mga campaign materials na ipinatanggal ng komisyon. Ayon kasi sa Fair Election Code, matapos mapadala ng sulat ang isang kandidato, mayroon silang 3 araw para mag-comply rito. Hindi sila makakasuhan at mauulit lamang ang proseso na ito kung muli nilang ibabalik ang mga ipinatanggal na campaign materials. Nang tanungin kung hindi ba maaaring i-publicize ang pangalan ng mga kandidatong paulit-ulit na lumalabag sa patakaran ng komisyon, ayon kay Garcia, panibagong legal loophole na naman ito. Hindi pa raw kasi sila maaaring tawaging violator hanggang nasusunod nila ang 3-day rule na nakalagay sa batas. Samantala, pag-uusapan pa ng COMELEC ang kanilang magiging desisyon sa response sa mga kandidatong pinadalhan ng show cause order. Ngunit sinabi rin niya na disqualification case ang posibleng harapin ng mga kandidatong hindi magko-comply rito. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.